meron kaming clear solution na ino-offer sa COMELEC kay George Garcia. My letter dated January 21, na-receive nila January 24, laid out the explanation kung paano gagawin natin to. At ayaw nila. Ayaw nila. Bakit ayaw? Dahil may magic na gagawin. Simple lang yun. To a simple mind, ayaw mong i-audit kita. Ang gusto kasi ng COMELEC, Kuya Admar, Jade, and MJ, is that sila lang ang mag-o-audit. Tulad ng RMA, Random Manual Audit, that is self-audit. Sila lang ang nag-o-audit ng boto, ng resulta. Ang QR code, sila na yung mag-check. That is self-audit. Meron bang financial statement na tatanggapin ng bangko? Kung kayo'y mangungutang sa bangko, ibibigay mo ang financial statement as a requirement. Tatanggapin ba ng bangko na ikaw lang ang nag-audit? Self-audit? Hindi. Kailangan ang financial statements mo ay audited ng independent auditor. Yan ang ginigiit namin sa COMELEC. Hindi pwedeng ang resulta, kayo ang mag-self-audit. Dapat i-audit namin yan independently para mapagkatiwalaan yung resulta. Ayaw ng COMELEC dahil may magic. Yan. Simple lang. Opo. Attorney, magandang gabi po. Si Jade po ito. Noong araw din, o nung madaling araw po after the day of the election, may napuna po ang marami po sa ating mga kababayan dahil nga po doon sa nagpapatuloy na habang nagpapatuloy po, naka-live po yung partial at unofficial tally ng mga resulta, di ba? Na mga boto na nakuha mula sa presinto, papunta doon sa COMELEC server na kung saan may access po ang ilang media, PPSRV at NAMFREL. Dito tayo sa naganap nga ng madaling araw na yan, mga around 1:38 kung hindi ako nagkakamali, nasa 26 more than 26 million votes pa yung nakikita natin doon. Halimbawa na lamang yung nanguna si Senator Bongo. Pagdating ng mga nasa siguro 1:56 mga ganon o alas 2 ba, biglang nag 21 million. So nabawasan po siya ng 5 million votes. Bagamat may paliwanag po bagamat may paliwanag po ang COMELEC po dito. Pero ano ho ba ang tingin, ang dating po para po sa inyo? Ito pong nangyaring parang dagdag bawas o pagbawas po ng boto during that time. Kuya Jade, this is not without a precedent, ha? Hindi lang ito ngayon nangyari. To give you a short background, back in 2010, the total number of registered voters in 2010 was only 51 million. Nung nag-canvassing, ang website ng COMELEC says the total number of registered voters is 51 million something. Nung nag-canvassing ang COMELEC server, ang lumabas na total number of registered voters is 103 million, naging times 2. Nung nag-canvassing kami, as National Board of Canvasser doon sa Kongreso, I was still a congressman at the time. Nung binuksan ni Senate President Enrile, ang lumabas na total number of registered voters in the Philippines is 153 million. So, naging triple. So, nagdoble sa COMELEC, nagtriple doon sa House of Representatives. That's the precedent. So, ito na naman ngayon nangyari. Ang sabi nila, nagduplicate yung resulta. Akala ko ba ay source code review ninyo yan? Di ba? The source code is the human readable instruction. So because it's human readable, hindi nababasa ng makina yan. Kailangan i-compile siya, yung process code compilation, to make it into a binary language para mabasa ng computer. Ito yung series of ones and zeros. So ang kalalabasan ay trusted build. So kung ni-review ninyo yung source code na yan, dapat nakita ninyo yung glitch na yan, na posibleng magduble yung resulta kapag ito yung process na susundin o kung hindi mo idadaan sa cleansing software. So the fact na nangyari yan, ibig sabihin hindi nyo binusisi yung source code, or kung ni-review man ninyo, either hindi ninyo ni-review actually ang source code, nag-run through lang kayo, yung flow lang ang in-explain ninyo, or hindi nyo pinakita lahat, tinago nyo. Kaya hindi na nakita to. Hanggang umabot na yung compilation at naging trusted build, in-implement, at yan, lumabas. So that's the very least. The worst is, daya to. The worst is daya to. And then I think the COMELEC has not been able to credibly explain it. Ito na lang, Jade, mga boss, mga kababayan, wala talagang eleksyon na walang controversy. Mula pa noong 2010 hanggang ngayon. Walang automated election ang COMELEC na walang kontrobersya.
Itong 2022, ito yung single IP address, thousands of precincts. 2019, namatay yung transparency server ng alas 6 ng gabi, bumalik alas 2 ng umaga, tapos na ang bilangan. Magic na rin. Sa 2016, kinalikot yung transparency server. Sa 2013, yung digital line lumabas. Sa 2010, yun, ni-recall ang safeguard kasi hindi tama ang bilang ng mga makina. Saan ka? And we're spending billions of pesos. Ito ngayon, this is the most expensive election. We spent close to 40 billion or a little more than 40 billion pesos siguro, all in all. 18.2 billion rental lang ng makina. And this is what we got. May 5.2 million na dinagdag sa makina. And then, nahuli ng media, binawas uli, kinaltas uli, dinagdag bawas pa rin. Opo, attorney, ang paliwanag po ng Commission on Elections kung bakit yung mga tinatawag na raw data of information na meron po yung mga media. Kaya nagkaroon ng ganong discrepancy. Pero kung doon mismo sa kanilang server mismo ng COMELEC, may parang masyadong technical po kasi. Yung madali lang na ma-interpret, ma-convert into readable, yung parang mababasa, maintindihan po ng tao. Ano bang paliwanag po ninyo dyan? Actually, wala naman akong kinalaman dyan. Hindi ko naman alam yung how they actually do it. So, I think the COMELEC, at the very least, should explain it in graphic detail and then let independent people test it. Diba? Testingan natin. Let's recreate or rather, ano bang tawag doon? Let's reenact. I-reenact natin yung nangyari kung kayon ba talaga ang kalalabasan para matest natin yung validity ng arguments ng COMELEC and the validity of the opposing argument. Opo. At isa pa, attorney, bukod dyan sa yung parang discrepancy nga o biglang pagbawas nga o decline doong boto ng mga kandidato nga na tumatakbo bilang senador. Si Pastor Apollo C. Kibuloy na tumatakbo bilang senador nitong eleksyon ay naitala po doon sa kanyang, nakita din po doon sa kanyang resulta sa 24 na magkakaibang lungsod. Sana maipakita po natin na pumapang-42 po siya sa ranking. Ito po, ganito po yung kanyang nakikita nating monitoring o ranking niya during that time na binibilang. Hindi ko alam, baka ngayon, ganun pa rin. 42. Lahat ng mga lungsod, nasa 42 po ang rango. Paano po nangyari ito? Ito ba ay normal lamang o talagang, or ano ba ang paliwanag mo, masasabi mo dito? Kuya Jade, MJ, Kuya Admar, I will not be surprised kung ganyan ang kinalabasan ng boto ni Pastor Apollo Kibuloy. I remember in 2013, I worked closely with former Tarlac Governor Margarita Cojuangco. Tumakbo po siyang senador sa 2013. Mantakin mo, sa bawat rehiyon, I think in Region 8, she was number 28, uniform number 28 siya sa lahat ng mga bayan in that region, in Region 8. Sa kabilang region naman, number 7 siya, uniform din. So, kaya nga tumatawa na ako kanina nung pinakita ninyo yung pinakita ninyo itong statistics ng resulta sa kay Pastor Kibuloy. Nakita ko na yan, na-recall ko kaagad. Nakita ko na yan, 2013 pa. Sa kaso ni Governor Margarita Cojuangco, si Tingting, yung nanay ni Mikey. She's a very close friend. Tumulong ako sa kanya noong 2013 and binusisi namin yung resulta. In Region 8, number 28 siya in all towns uniformly. Sa Tarlac, number 7 siya in all towns uniformly. So, ito, hindi ito gawa ng botante. Hindi na ito gawa ng botante. Gawa na yan ng algorithm ng seating mechanism ng makina.